Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. So tayo po ay magpapatuloy sa ating ginagawang serye sa aklat ng Marks of a Healthy Church Member. Tayo po ay nasa ikasyam na pag-aaral. Ito pala. Tayo po ay nasa ikasyam na aralina ng ating pag-aaral tungkol dito. At bago tayo dumako, magkaroon muna tayo ng review. Ano po yung ating 8 na pag-aralan? Sino ang nakaka-memorize? Mark number 1, Mark of a Healthy Church Member ay ano? Expositional listener. Anong sunod? Biblical theologian. Pangatlo, gospel saturated. Pang-apat, genuinely converted. Panlima, biblical evangelist. Ika-6, committed member. Ika-7, 6 discipline. At yung last lecture natin, ano yon? Nakakalimutan na. Hindi lumalago. Ayan, growing disciple. Okay, so tayo po ngayon ay nasa ikasyam na. At pag-aralan natin ngayon, ang malusog na miyembro ng iglesia ay isang humble follower. Now, sa pag-aaral po natin ng Biblia, makikita natin na merong mahalagang ugnayan, yung mga tagapagturo at saka yung mga tinuturuan, yung pinuno at saka yung mga pinamumunuan. At kapag pinag-aralan natin yung kabuuan ng Biblia, nakikita natin na napakahalaga yung relasyon na ito na nagtuturo sa tinuturuan sapagkat ito yung maaring magdikta o magsabi sa atin kung yung bang church na ito ay magiging malusog or hindi. Kaya naman isang napakahalagang bagay na makita natin ano ba yung mga tungkulin natin bilang isang miyembro at tungkulin namin bilang mga nagtuturo. At gagawin natin yan sa pamagitan ng pag-aaral natin ng isang talata ngayong ng mga talata ngayong umagang ito. So if you have your Bible, I encourage ko kayong buksan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to verse 13. Unang Thessalonica chapter 5, 12 to 13. Ganito yung sabi sa Filipino o sa Tagalog. Dadapat ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo, na namumuno sa inyo sa Panginoon, na nagpapaalala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. So, kung ating i-analyze at pag-aaralan itong talatang ito na ating binasa, makikita natin dito yung mga responsibilidad ng mga miyembro ng iglesia at ano naman yung mga responsibilidad o tungkulin ng mga pastor sa loob ng iglesia. At makikita natin dito paano makakamit ng isang totoong alagad, paano siya matututo na maging isang mapakumbabang tagasunod o isang humble follower. So ngayon pong umaga, pag-usapan natin, ano ba yung mga tungkulin ng pinuno ng kawan o pinuno o yung pastor sa loob ng iglesia at paano dapat nag-uugali o tumutugon ang mga miyembro sa kanyang pinuno. So dito po, sa ating talata, makikita natin na nagbigay si Apostol Pablo ng 3 responsibilidad o 3 tungkulin ng mga pinuno ng kawan. Ang una, makikita natin dito sinabi niya na yung mga nagpapagal para sa kawan. 1 Thessalonians 5:12, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo. Now, yung salita pong nagpapagal sa English ay labor, ang Greek word po niyan ay kupiao. Nang ibig sabihin nito, magtrabaho hanggang sa mapagod, mapawisan o mapuyat. Actually, kagabi, kahapon, sinasabi ko kay Ate Tere, medyo struggle ako sa pag-aaral talaga. Parang, to tell you honestly mga kapatid, nahihirapan talaga akong mag-aral. Hindi naman po talaga ako maaral. Nakakailang beses ako magbasa, umunawa, at talagang minsan nahihirapan ako mag-aral. Ano sinasabi ko nga kahapon, parang ayaw ko nang magturo. Tapos habang
Nag-aaral ako, ito yung lumabas sa aking pinapag-aralan. Kailangan daw ang isang pinuno nagtatrabaho hanggang sa mapagod, mapawisan at mapuyat. Bigla ako napaalalahanan, ito palang trabaho ko. Kailangan ko palang magpagod. Kailangan ko pala talagang pag-aralan. Kumbaga, gawin ang lahat ng makakaya kasi tungkulin ko to. Actually, one of the things that I learned during the time on the conference namin sa Singapore, I asked our speaker, sabi ko, Pastor, what should we do if the pastor sometimes feel like they don't like to preach? Ano daw ba ang kailangan natin gawin kung sakaling ang isang pastor dumarating sa punto na parang sa pakaramdam niya ay ayaw niyang mangaral? Ang sagot ng aming speaker ay wala siyang magagawa. Kailangan niyang mangaral kasi yun ang tungkulin niya. Yun ang trabaho niya. Di ba minsan parang ganun tayo, dumarating tayo sa punto, yung isang ama, parang ayaw mo nang maging ama, pero wala kang magagawa kasi ama ka, tungkulin mo yun. May tungkulin kang pangunahan, may tungkulin kang i-provide ang pangangailangan ng iyong pamilya. You cannot stop from being a father. At the same time, ganun din ang tungkol ng isang pinuno sa loob ng iglesia. You cannot stop working for the benefit ng ng iyong mga tinuturuan. So, ito yung ibig sabihin pa nito, ang tunay na pastor ng iglesia ay hindi nagpapahinga sa gampanin, kundi tapat na naglilingkod kahit mahirap. So, sabi ko nga sa kanya, habang inaaral ko to, talaga ako yata ang unang pinaparinggan nitong pag-aaral na to. Kasi kailangan talaga, kapag ikaw ay meron isang tungkulin, actually, this is not only applied to the pastor, but also to all those who are called in a ministry or in a work, na kailangan talaga nating gampanan ng tapat ang ating tungkulin kahit na ito ay mahirap. Sabi nga dito, ang trabaho ng mga pastor ay isang tungkuling nangangailangan ng ibayong kasipagan. Now, meron akong babasahin sa inyo. I do not know kung nailagay ko ito sa inyong handouts. This is a commentary ni John Gill sa 1 Thessalonians 5:12. Medyo mahaba, but worth reading po ito. Napakaganda ng sinabi niya dito at sinali lang po natin ito sa Tagalog. Sabi ni John Gill, masigasig na nagpapagal sa salita at aral. Parang ang lakas ng ating audio. Pakinaan na konti. Na ibinubukod ang kanilang sarili sa pagmuni-muni, sa pagbabasa at pananalangin, na masigasig sa pinagbadong pagsaliksik upang maunawaan ng kahulugan ng salita ng Diyos, na nagsisikap upang maipakita ang kanyang sarili bilang mga manggagawa na hindi kailangang ikahiya, na ipinapangaral ng salita sa kapanahunan at di kapanahunan, na masigasig sa pagtuturo, pagsasanay at pangangaral sa kanila. Nagpapagal sila upang maliwanagan ang kanilang mga isipan, ituwid ang kanilang pangunawa, pukawin ang kanilang damdamin, at dalhin ang kanilang kalooban sa ganap na pagkapasakop sa kalooban ng Diyos, upang sariwain sa kanilang alaala ang mga katotohanan ng Ebanghelyo, palakasin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang pag-asa, pukawin ang kanilang pag-ibig sa Diyos at kay Kristo. Dapat na lang ipinapamahagi ang lahat ng mga ordinansa, masigasig na ginagampanan ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan, at handang gumugol at maubos para sa kaluwalhatian ni Kristo at para sa ikabubuti ng mga kaluluwa. At buong sigasig na ipinaglalaban ang pananampalataya ng Ebanghelyo. At lahat ng ito ay kanilang ginagawa, hindi lamang kasama nila, kundi para sa kanila, para sa kanilang espiritual na ikabubuti at kapakanan. So makikita natin dito kung paano pinaliwanag ni John Gill yung talagang trabaho ng isang pastor. Isang bagay na dapat talaga nating, kumbaga dapat nating maintindihan, ang gawain ng isang pastor ay isang mahirap at mabigat na gawain. Kaya gusto ko magpaalaala doon sa mga nag-iisip na magpastor, mag-isip-isip ka muna. Dahil ang gawain ng pagkapastor ay hindi isang madaling bagay. Lalo na kung ikaw ay isang seryoso at totoong pastor, ang pagiging isang pastor at pinuno ng kawan ay hindi isang madaling gawain. No wonder during my early years of my life, I never thought to become a pastor. Dahil ang isang bagay na nagbibigay sa akin ng takot ay yung pangunahan ko yung tao ng Diyos. But because God called me in this ministry, He prepared me along the way
kung kaya't ako ay hinayaan ng Panginoon sa kanyang probidensiya na makapag-aral ng teolohiya, ng theology sa seminary, sa pagtuturo. At ito'y siguro, makikita nating probidensiya ng Panginoon to prepare me sa ministry na ito. And along the way, nakita natin kung gaano kabigat ang tungkulin ng isang pastor, lalo na kung matapat niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin. So, ito yung unang responsibility ng pinuno. Nagpapagal talaga siya para sa kawan. Kaya ito yung gusto kong i-advise sa mga miyembro natin, especially sa panahon ng pangangaral at ng pagtuturo. Ito po ay pinag-aralan at pinagpagalan, pinaghirapan ng pastor para maituro sa inyo. Kaya sana wag niyong baliwalain ang bawat inyong napapakinggan. Sana wag ho ninyong tulugan at wag ninyong baliwalain ang mga bagay na itinuturo sa inyo, sapagkat ito po ay hindi basta pinulot lamang kung saan-saan. Ang laging ang turo sa amin, especially kapag kami ay nag-aaral ng ng pangangaral, you need to make all the effort. Sabi nga, ikaw yung magpagod sa pag-aaral, pero dapat ituro mo ito ng magaan sa mga nakikinig. At ito po isang bagay na pinagsisikapan namin. Alam nyo, yung mga pag-aaral, yung ating po mga preachers, hindi naman po ganun kadali ang pag-aaral. Alam mo yun ang ating mga preachers, kaya let us try our very best every time na mayroon pong nagpapakita ng pagtuturo sa atin is magkaroon tayo ng tamang pagtugon. Pangalawa, pinamumunuan at nagbibigay gabay at direksyon sa kawan. Sabi ng verse 12, at namumuno sa inyo sa Panginoon. So mga pinuno ng iglesia ay nangingibabaw sa kongregasyon sa diwa ng pamumuno, pangunguna at pagbibigay ng gabay at direksyon, gaya ng isang pastol na namumuno sa mga tupa. So we need to understand also that the pastor is over the congregation. Ang ibig sabihin talaga, ang pastor ay nangingibabaw in a sense dahil sila yung nangunguna at namumuno sa loob ng iglesia. So sa anong paraan pinamumunuan ng mga pastor ang kanilang kongregasyon? Una, pamumuno sa magitan ng pagkilala sa Diyos. Ang mga pinuno ay hindi lamang nag-aalok ng mga opinyon o mga sariling plano, kundi nagbibigay ng gabay ayon sa kalooban ng Diyos na may layunin ng iglesia, na may layuning dali ng iglesia sa kalooban ng Diyos. So ito yung dapat na maging maliwanag sa mga nagtuturo, sa ating mga nangunguna at sa mga nangangaral. Kailangan nating tandaan na ang tungkulin natin, gabayan natin ang ating mga tupa at dalhin natin sila sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga na makita natin ang ating mga miyembro ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, pagbibigay ng tamang direksyon sa buhay ng iglesia. Ito yung paggabay sa mga spiritual na desisyon, pagpapalakas ng pananampalataya at pagtulong sa mga miyembro na maging tapat sa kanilang buhay pananampalataya. Alam nyo, ang isang kagalakan lang po ng pastor ay makita yung kanyang mga miyembro na lumalakad ayon sa kanilang pananampalataya. Alam nyo, we are blinded by the idea na minsan ang nagpapasaya lamang sa pastor ay yung makita yung dami ng miyembro o yung ganda ng gusali o kaya yung ganda ng programa. But in a true pastor of the Church of Jesus Christ, what makes them happy is to see the members of the church walking in the Lord. No, yung makita natin na yung mga miyembro ay talagang lumalakad sa Panginoon. Nakikita natin sa paraan ng kanilang pamumuhay, nakikita ang Panginoong Jesucristo. Ito yung nagdadala ng kagalakan. Ito yung nagdadala ng encouragement sa mga pastor ng iglesia. Pangatlo, sa pagiging modelong namumuno. Ang mga pinuno ng iglesia ay hindi lang nagtuturo, kundi pinamumuhay nila ang mga turo na nais nilang ituro sa mga miyembro. Actually, ito, nabanggit ko ito kahapon, nung Friday, tama ba? Ang Thursday pala, doon sa sa preaching ko doon sa isang anniversary na meron akong isang experience doon sa Bible study sa Singapore
na ang naging tanong dito is, papaano daw ba ang kanilang ipapayo sa isang miyembro na natitisod sa kanilang pastor? At ang dahilan ay hindi nila nakikita sa kanilang pastor ang itinuturo. Which is, I think, something that is very, kumbaga, sad na makakita tayo ng mga nagtuturo na hindi ipinamumuhay ang kanilang itinuturo. At ito isang paalaala sa amin bilang mga pastor, this note to myself and note to the preachers ng ating iglesia, na importante na kapag tayo ay nagtuturo sa ating pong mga miyembro, we walk what we teach. We walk what we talk. Ipinapamuhay natin, inilalakad natin ang ating itinuturo. Ito itong tungkulin ng isang pastor. Kaya mabigat ang responsibilidad ng namumuno. Sapagkat kung ang kayo tinitingnan lamang ng ilang mata, ang mga miyembro, ang pastor, tinitingnan ng napakaraming mata. Mata na nasa loob at mata nung nasa labas. Diba? Kayo lahat nakatingin kung paano ako mamumuhay, at hindi lang kayo, kundi yung komunidad kapag nakilala nila o nalaman nila na ikaw ay isang pastor. The letter D, ang pamumunong ito ay sa Panginoon. Mayroon pong hangganan ang pamumuno ng isang pastor. Ang kanyang pamumuno ay sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang limitasyon ng pamumuno ng isang pastor ay nasa ilalim lamang ng kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung commentary again ni John Gill. Hindi nila inaangkin para sa kanilang sarili ang karangalang ito, ni hindi rin sila itinilaga lamang ng tao, kundi sila'y ginawang karapat-dapat ng mga ministro ng salita ng Diyos. Tinanggap nila ang kaloob ng nagpapakwalipika o nagkukwalify sa kanila para sa gawain ito mula kay Kristo, at itinilaga bilang mga tagapangasiwa ng iglesia sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung leadership sa loob ng church ay hindi sa pamagitan ng kanilang sariling paglalagay sa posisyon. Alam nyo, ito yung nagiging problema, yung mga self-proclaimed pastor. Paano sila naging pastor? Ginawa nila yung kanilang sarili na maging pastor. Inilagay nila ang kanilang sarili sa posisyon ng pagiging pastor. Hindi po ganon. Ang pagkakaroon ng pastor, una, ito ay panawagan. At pangalawa, ito ay mayroong kumpirmasyon sa loob ng iglesia. I was asked, paano daw ba pumili ng isang pastor sa loob ng iglesia? While we are going home, I was asked by my beautiful wife, nandiyan ba? Wala yan. Ayun pala. Ayan. Natanong ako ni Ate Tere, paano daw ba pag nawala ako? Paano daw ba pipili ng susunod na pinuno sa loob ng iglesia? We need to understand that there will be time talaga na magkakaroon ng transition from one leadership to another leadership. So sinabi ko sa kanya, ang paraan lamang para pumili kayo ng bagong pinuno, una is nakikita nyo sa kanya yung panawagan. Makikita nyo sa kanya kung paano nagkaroon ng panawagan sa kanyang pangangaral, at pangalawa, dapat nandun yung kumpirmasyon o yung pagpili ng kongregasyon. Nakikita ng kongregasyon yung kanyang panawagan, at ang iglesia ang magkakaroon ng pagdedesisyon kung sino ang kanilang itatayo. Ngayon, sabi ko sa kanya, pwede kayong mag-invite. Una, magpatayo ng mga preacher sa loob ng simbahan, suriin, tingnan, ipanalangin. Kung wala miyembro sa loob ng simbahan, you can ask the association para magpadala ng mga tagapangaral at tingnan kung sino ang pupwede. Pero sa pagpili ninyo, hindi ang asosasyon ang pipili para sa inyo. Kayo bilang isang iglesia, tayo bilang isang iglesia, ang pipili ng susunod na magiging pinuno. Pero paano mangyayari yon? Una, kailangan nating makita yung panawagan ng Panginoon sa Kanya na kasama yung kaloob. At nandoon yung pagpili ng kongregasyon. So ito makikita natin na ang pamumunog ito ay pamumuno sa Panginoon. Ginagawa niya ito dahil ito ay panawagan sa Kanya ng Panginoon. At yung pangatlo is nagpapaalaala sa kawan. Yung term dito na nagpapaalaala sa wikang English ay admonish. Sa Greek word ay noteteo, nang ibig sabihin ay turuan or ilagay sa kaisipan o ilagay sa isipan ang mga katotohanan. Ang isang pinuno ng kawan ay nagtuturo ng tamang paniniwala at pag-uugali. Inilalagay sa isipan na ang mga mabuti at kapakipakinabang na mga bagay gaya ng doktrina
ng Ebanghelyo, nagbababala tungkol sa kasalanan at panganib, nananaway at nagtutuwid ng may katapatan, nanghihikayat na gampanan ang mga tungkulin, pinapanumbalik kung may naliligaw ng landas. At ito minsan nga po, mga kapatid, ang isa sa mga masabi nating challenging sa buhay ng isang pastor. Lalong-lalo na yung panahon na ikaw ay kinakailangang magpaalaala o manaway ng mga miyembro ng iglesia. Binigay kasi sa mga pastor ang tungkuling ito. Now, para maging maayos ang samahan, kung merong nananaway, syempre merong sinasaway. Paano tutugon yung mga sinasaway? Ito yung tungkulin ngayon ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Titingnan natin, ano yung mga pag-uugali at tugon ng mga miyembro sa mga pinuno ng kawan. At dito po, makikita natin sa ating pong talata na binasa sa 1 Thessalonians, meron po ditong mga ipinapahiwatig, which is implied command, at merong mga tahasang iniuutos o yung tinatawag nating explicit command. Doon sa 1 Thessalonians, pag sinabi nating implied, hindi siya direktang iniutos, pero meron pong pahiwatig na ito yung dapat mong gawin. Pag sinabi natin explicit, ito yung utos na maliwanag na dapat mong gawin. Ano ho yung una, yung implied command? Pag sinabi natin implied, ipinapahiwatig na command doon sa 1 Thessalonians chapter 5. Ano po yun? Maging bukas sa pagtuturo. You need to be teachable. You need to have an open heart and open mind sa mga teaching. Ang isang miyembro, para maging malusog na miyembro, kailangang maging bukas sa pagtuturo. Kailangan kang maging teachable. At ito yung makikita natin sinabi ni James sa Santiago chapter 1 verse 19 to 21. Nalalaman ninyo, ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo ng may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Now, I learned something in this text. Maraming mga Kristiyano ang ginagamit itong talatang ito, especially yung verse 19. Na malimit ito ay ipinapatungkol lamang sa personal na ugali ng isang tao. Halimbawa, yung sinabi dito na magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Makupad sa pananalita at makupad sa pagkagalit. Most of the time, this verse is automatically used sa mga personal na argumento ng mag-asawa. Ano sabi ng Bible? Kailangan daw ay maliksi ka sa pakikinig. Makinig ka muna. Makupad ka sa pagsalita, huwag kang madaldal. Makupad ka sa paggalit, huwag agad magalit. Ginagamit agad ito sa personal application. But we need to understand paano to at bakit ito sinabi. So makikita natin ang aplikasyon nito kapag inalam natin yung konteksto. Meaning to say, hindi pala ito tumutukoy sa personal na ugali natin sa kapwa-tao. Ang talatang ito ay tumutukoy kung paano tayo tumutugon sa salita ng Diyos. So, ang konteksto nito ay tumutukoy kung paano tayo tutugon sa salita ng Diyos. Tingnan natin yung mga naunang mga talata. Sa verse 18, binanggit dito yung salita ng katotohanan. Sa verse 21, binanggit yung itinanim na salita. Sa verse 22, sinabi maging tagatupad ng salita. At sa verse 25, tinawag itong sakdal na kautusan ng kalayaan. Ang ibig sabihin, kapag tinignan pa na natin itong talatang ito, in the light of its context, ito'y tumutukoy kung paano ka tumutugon sa salita ng Diyos. So meron po ditong 5 bagay para magkaroon tayo ng pusong handang maturuan. Paano ka magkakaroon ng teachable heart according sa James chapter 1? Una, mabilis makinig. Hindi po ito basta pagiging tahimik. Ito ay matinding pagnanais na marinig ang salita ng Diyos. Tulad ng isang taong gutom,
ang isang bukas na pagtuturo ay nasasabik na matuto, hindi lamang para sa impormasyon, kundi para mabago ang buhay. So, ang isang humble follower of Christ is quick to listen. Meron kang mabilis na tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lamang ito pagiging masigasig sa pakikinig, kundi kundi ito yung mas higit na pagnanais na makinig ang salita ng Diyos. Dapat tayo ay mas maging masigasig sa pag-aaral, pagninilay, at pakikinig kaysa pagsasalita. Anong sabi ng Romans 10:17? Ang pananampalataya ay dumarating sa ano? Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, paano ka magiging isang teachable? Ito yon. Ang handang maturuan ay nagbibigay ng buong tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, dapat mas mabilis kang nakikinig. Anong sabi ng pangalawa? Mabagal magsalita. Hindi ho ito simpleng pag-iwas sa pagiging mabilis magsalita o yung pagiging madaldal. Minsan, mayroong tayong mga kausap, sobrang daldal. Sabi mo sa kanya, sabi ng Bible, maging mabagal magsalita. Hindi ho yun ang ibig sabihin dito. Hindi yun ang context nito. Ito pong sinabi dito na mabagal magsalita, ito ay babala laban sa pakikipagtalo sa salita ng Diyos. Ito ay babala doon sa pagkontra o yung pagdadahilan sa tuwing tinatamaan tayo ng salita ng Diyos. Yung ibig sabihin mabagal magsalita, ito'y babala sa mabilis na pagdidepensa sa sarili kapag tayo tinutuwid ng salita ng Diyos. Alam niyo yung mga taong masyadong defensive, na kapag nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, it's either ang sasabihin niya, hindi ako yan, o para sa kanya yan. Malimit, kapag meron kang naririnig na mensahe, at itong mensahe ito medyo may praktikal na aplikasyon, at meron kang narinig, ang malimit na reaksyon ng mga tao sa halip na tanggapin ay iiwas. Narinig nyo na yung mga ganito, sayang wala si kapatid na ganito, para sana sa kanya to. Yung mensahe na dapat ay tanggapin mo, pero nilalabanan mo at hinahanap mo yung kapatid na parang para sa kanya sana to. Yung ibig sabihin palang mabagal magsalita dito, ang handang maturuan, hindi lumalaban sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, mabagal sa pagkagalit. Ayan, ito yung malamit na ginagamit. Ano sabi ng Bible? Dapat daw, slow to anger, dapat hindi ka laging magagalitin. Again, hindi ito practical na aplikasyon para sa tama yon na hindi tayo dapat maging magagalitin, pero hindi ito yung talata para doon. Kasi, again, ang konteksto nito ay para sa pagtugon sa salita ng Diyos. So pag sinabi pong mabagal sa pagkagalit, hindi ito simpleng payo na huwag maging mainitin ang ulo, kundi kung paano nating tinatanggap ang salita ng Diyos. Ito ay nagpapaalaala ng kababaang loob sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nang ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi laging magaan sa kalooban. Pero ito ay para sa ating kabutihan. Ang isang taong madaling maturuan ay hindi nagagalit kapag itinutuwid ng salita ng Diyos, bagkus ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Naranasan niyo na po bang tamaan ng mensahe? Di ba may mga pagkakataon na marinig ninyo kung bakit daw itong mga miyembro na ito ay umaalis sa kanilang iglesia ay dahil wala na daw ginawa yung pastor, kundi magpatama sa kanila. Diba? Yung mensahe ay para daw lagi sa kanila. At nakakaramdam sila ng galit. Now, hindi naman natin sasabihin na talaga na hindi nangyayari yun. Dahil totoo naman na may mga pagkakataon na may mga pastor na ginagamit ang pulpito para patamaan ang mga miyembro. Pero gusto kong liwanagin sa inyo, ang pulpito ay hindi lugar para sa ganon. Lagi sinasabi ng aming tutor noon, isang karuwagan ang gagamitin mo ang pulpito para paringgan ang kaaway mong miyembro.
Mas maganda ang isang tunay na katapangan, harapin mo yung miyembro na hindi maganda ang pakikitungo sa iyo. Hindi mo gamitin ang pulpito. Pero, ito yung gusto kong ituro sa inyo, kung sakali na ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa pulpito ay tumama sa iyo, hindi ito dahil inihanda ito ng pastor para sa iyo. Liliwanagin ko sa inyo, hindi ka masyadong espesyal sa iglesyang ito para gumawa ako ng mensahe para lamang sa iyo. Kaya kung tamaan ka ng mensahe na ipinapangaral sa pulpito, hindi mo dapat labanan at hindi mo dapat kagalitan. Ito yung sabi ni Santiago, mabagal sa pagkagalit. Titingnan mo, bakit tumatama sa akin ang salita na ito? Marahil may kailangan akong baguhin at meron akong kailangang ayusin sa aking buhay. With all honesty, I will not preach a message na ang intention lamang ay magpatama sa mga miyembro dahil sa isang... Meaning ko, minsan pag meron akong ginagawang mensahe, may mga naalala ko mga miyembro, may mga, sana nandito yung miyembrong ito para pag napakinggan niya ito, naway kilusin siya ng Panginoon, pero hindi intensyon na yun ang gawin ko para lamang sa Kanya. Kaya nga, naituro sa amin, nung kami ay nag-aaral sa preaching, mas maganda talaga yung pangangaral ng, series. Kasi kapag nangangaral ka ng series, hindi ka maaakusahan ng mga miyembro na gumagawa ka ng mensahe para lamang sa kanila. Kasi kapag nadaanan yung kasalanan, hindi nila iisipin yun. Ginamit yung talata para kay patamaan. Kasi nga, nandun siya sa series. So, mas safe talaga yung paggamit ng series sa pangangaral. So, tandaan niyo po yun, mga kapatid. Kapag ikaw ay nakarinig ng pagtutuwid ng salita ng Diyos, hindi ka dapat magalit, kundi magpakumbaba kung kinakailangan kang itama. Now, maganda yung sinabi ni John MacArthur. Sabi ni John MacArthur, kapag nakarinig ka ng isang bagay mula sa salita ng Diyos, huwag mo ngayaang magkaroon ka ng sama ng loob o pagtutol sa loob mo. Dahil lang una, hindi ito maayon sa dati mong paniniwala o pangalawa, dahil tinatamaan nito ang iyong kasalanan. Yan ang punto rito. Ang iyong pagtugon sa salita ng Diyos. Ito'y tumutukoy sa ugaling tumatanggi. Ang konteksto rito ay ang pakikinig sa salita at pagtuturo ng salita. Kaya't may pahiwatig na ang galit ay laban sa mga nagtuturo ng salita o sa mga naglalantad ng katotohanan sa harap mo. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, is ito. Paano ka tumutugon kapag binabasa mo ang Biblia o kapag ipinapangaral sa iyo ang Biblia? Paano ka tumutugon kapag ang bahagi ng Biblia na iyong binasa ay merong masakit na sinasabi sa iyo? At paano ka tumutugon sa pangangaral kapag ang pangangaral ay merong sinasabing masakit sa iyo? Ito ba'y nilalabanan mo? O ito ba'y mapakumbabang tinatanggap mo? Pang-apat, alisin ang karumihan at kasamaan. Yan ang sinasabi ng James. Now, ang kasalanan sa puso ay parang bara sa daluyan. Nang ibig sabihin, kahit anong ilagay mo ay mababarahan at hindi tutuloy sa kanyang sa dulo. So, ganun din po ang kasalanan. Kahit anong aral lang ituro, hindi ito makapapasok kung merong galit, yabang, or immoralidad na nangyayari sa ating buhay. Kaya't kailangan nating linisin ang ating puso mula sa lahat ng kasalanan upang malinaw na matanggap ang salita ng Panginoon. Isang mahalaga, kaya every time we attend our church services, it's always a good thing before we go here. We pray for God's forgiveness, maging malinis ang ating puso at ang ating intensyon para matanggap natin ang kanyang salita ng mayroong kapakumbabaan. At ikalima, tanggapin ang salita ng may kapakumbabaan. Hindi sapat ang pakikinig lamang, dapat itong tanggapin ng puso na handang itama, baguhin at sumunod. Ang kapakumbabaan ay susi sa tunay na pagbabago. Humility in the Word of God, in accepting the Word of God, is a key for us to grow. Tandaan ninyo, ang mga mapakumbabang puso ay lumalago sa Panginoon. So ito po yung implied command. Ipinapahiwatig. Ano naman yung explicit command doon sa ating teksto? Meron po tayong ilang
explicit command dito, 3 bagay. Una is kilalanin ang mga pinuno. Sabi ng ating talata, dadapat ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin ang mga nagpapagal sa inyo. How do we respond doon sa mga pinuno? We need to recognize them. Now, nung tinignan ko po ito sa iba't ibang version, makikita niyo yung iba't ibang salin sa English. Sa King James, ang sinabi po dito is, to know them which labor among you. Sa American Standard Version, to know them that labor among you. Pareha sila. Pagdating sa ESV, ang sinabi sa ESV ay, to respect those who labor among you. Sa easy to read version, we ask you to recognize the value of those who work hard among you. Now, anong ibig sabihin ba nung kilalanin ninyo sila? Ito yung komentary ni Adam Clark. Sabi niya, kilalanin sila. Ang ibig sabihin, magpakita ng kabutihan sa kanila, kilalanin sila bilang mga sugo ni Kristo, at tratuhin sila ng may malasakit at paggalang. Mula naman sa komentary ni Barnes, ganito ang kanyang pagkakabuod. Ang salitang kilalanin ay hindi lamang nangangahulugang alam mo kung sino sila. Siyempre, pag sinabi natin kilalanin, natural lamang na dapat kilala ng mga miyembro yung kanilang pastor. Napakahirap naman pag tinanong ka, member ka ng church at tinanong ka, sinong pastor mo? Hindi ko alam yung pangalan ng pastor namin. Diba? Parang, taga saan yung pastor? Hindi ko rin alam eh. Mahirap yon na hindi mo kilala. So, hindi ito literally, nang ibig sabihin lang, kilala mo lang in person or kilala mo lang in name, kundi ang ibig sabihin ng kilalanin dito ay pagtanggap, pagpapahalaga, at malapit na ugnayan sa mga espiritual na tagapaguna ng iglesia. Ibig sabihin, ang isang miyembro pala ay hindi dapat maging malamig o malayo sa kanyang pastor. Kilalanin sila bilang isang tagapayo at kaibigan sa gitna ng mga espiritual na pagsubok. Kaya nga po ito yung ating sinisikap, na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa mga miyembro, sa magitan ng ating PCC. Gusto nating magkaroon tayo ng malapit na pagkakakilanlan sa bawat isa. Maging sensitibo sa kanilang kalagayan at pangailangan at maglikod din sa kanila na may kagalakan. Pakinggan at tanggapin ang kanilang pagtutuwid, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang pastol na nagmamalasakit. So ang ibig sabihin pala nung kilalanin dito is ang mga miyembro dapat magkaroon ng malapit na relasyon sa kanilang mga pinuno. Magkaroon ng bukas na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pastor. Pangalawa, ano yung tahasang iniuutos? Lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Ang Diyos ay may malasakit kung paano natin tinatrato ang mga tao na may kapangyarihan o otoridad sa atin. Ang Biblia ay nagtuturo na hindi lamang ng pagsunod, kundi pati na rin ng paggalang sa ating mga namumuno. Kaya yung sinabi po ditong lubos na pakamahalin, sa Greek word, ang ibig sabihin nito ay hindi mababaw o pakitang tao, kundi taos-pusong pagmamahal na nagmumula sa tunay na pagkilala sa gawain at sakripisyo ng mga tagapanguna. So ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng kongregasyon sa kanilang pinuno ay nag-uugat kung paano nila nakikita yung kanilang ginagawa. Kung paano nagsasakripisyo, kung paano nagpapagal ang kanilang pinuno para sa kanila. Hindi lamang ito tumutukoy sa respeto, kundi tungkol ito sa aktibong malasakit, pagsuporta at pagmamalasakit. So, ang tugon ng isang miyembro sa kanilang pinuno ng kawan ay dapat mayroong pag-ibig. Yung salitang pag-ibig, ang ibig sabihin dito, ang batayan ng pagmamahal na ito ay hindi damdamin o pagkagusto lamang, kundi pag-ibig na ayon kay Kristo. Isang ibig na nagpapasensya, nagpapatawad, at nagbibigay galang. Ang ibig sabihin, hindi ito dahil mabait ang pinuno, kundi dahil mahal natin si Kristo, kaya iginagalang din natin ang kanyang tinawag na maglingkod sa atin. Minamahal natin ang pinuno sapagkat tayo ay binigyan ng Panginoon ng pinuno sa loob ng ating iglesia. Anong sabi ni Albert Barnes sa kanyang komentary? At igalang sila ng lubos sa pag-ibig. Ibig sabihin, palagaan sila ng may tapat
at taos-pusong pagmamalasakit. Ang tungkol ng isang ministro ng relihiyon ay karapat-dapat igalang. Ang mga tapat sa kanilang paglilingkod ay karapat-dapat sa mabuting pakikitungo at pagmamahal ng kanyang kapwa. Ang likas na kalikasan ng kanyang tungkulin ay gumagawa ng kabutihan para sa iba. At sa totoo lang, tayo mula sa kapahamakan, nagbibigay ng kaaliwan mula sa Ebanghelyo sa gitna ng ating pagdurusa at naglalayong dalhin tayo at ang ating pamilya sa langit. So ang ibig sabihin pala ni Albert Vance dito, kailangan natin ipakita yung pag-ibig natin sa mga pinuno ng ating iglesia nang dahil sa kanilang pagsisikap para sa ating kaluluwa. So ang palala dito, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi perpekto. Ngunit sila ay ginagamit ng Diyos upang ilapit tayo kay Kristo. Kaya, hindi lang natin dapat sila kilalanin, kundi mahalin at igalang ng buong puso bilang pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa kanilang banal na tungkulin. Now, likas nating ugali ang baliwalain ang mga lider. Kalimutan ng kanilang mga ginagawa para sa atin, magreklamo sa halip na magpasalamat at bigyan diin ang hindi maganda at hindi pansinin ang mabuti. Nagiging natural itong ugali ng mga tao na kapag hindi na nila na makahanap ng mali, sabi nga ng makikita natin sa banal na kasulatan, kahit gaano kahusay ang isang pinuno, nakakakita ng mali. At may tendency yung mga tao na ito, na kapag nakakita ng mali, ito na yung bigyan ng pansin. For example, if you know what happened to Moses and what happened to David, during their prime, they are leading the people, pero during the time of their mistake, itong mga taong ito, isanda silang patayin. Diba? Si Moses, makikita natin, kung paanong pinamunuan niya ang bayan ng Israel, pero the moment na siya nagkasala, merong pagkaisipan ng mga taong ito na patayin sila sa pamamagitan ng pagbato. May ganitong tendency yung mga iglesia, na kapag ang isang pastor ay bumagsak sa kasalanan o nakita ng hindi magandang katangian, ang kaisipan agad ay sirain. Pero hindi dapat ganito. Ang sabi ng banal na kasulatan, kung meron tayong sumbong sa sino mang pinuno ng iglesia, huwag tayong magmadaling humatol. Bagkus ay pag-aralan at panalangin at tingnan. Pero, ito naman sinasabi natin sa iglesia, kung ang sumbong ay talagang nakakapinsala na, ang iglesia ay dapat gumawa ng nararapat na aksyon para ituwid at turuan maging ang kanilang pinuno ng iglesia. At ang tanong, bakit daw sila kailangang pakamahalin? Ang sagot, dahil sa kanilang gawa. Ang tunay na batayan ng paggalang at pagmamahal sa mga leader ng iglesia ay hindi dahil lamang sa kanilang posisyon o personalidad, kundi dahil sa kanilang sakripisyong ng paglilingkod sa salita ng Diyos at para sa kaluluwa ng mga tao. Ang pagkapastol, pagtuturo, pangangalaga sa espiritual na kalagayan ng iglesia. So ito pala yung dapat na maging dahilan. Bakit natin sila kailangang mahalin? Hindi dahil sa sila'y mabait lamang sa atin, hindi dahil sa kanilang cool na personality, kundi dahil sa responsibilidad na ibinigay sa kanila na kanilang ginagawa. At yung lastly, mabuhay sa kapayapaan sa kanila. Ito yung explicit command. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Now, ang kapayapaan dito sa kontekstong ito ay hindi lamang basta kawalan ng away, kundi isang aktibong pagkakaisa, maayos na ugnayan, at mapagmahal na pakikitungo sa isa't isa, lalong-lalo na sa pagitan ng mga miyembro at ng mga leader ng iglesia. Nakakalungkot kasi na makakita tayo ng mga magkakaaway na miyembro. Lalo na mas malungkot, yung makakita tayo na mga miyembro na kaaway ay ang pastor. Diba? Yung makikita ninyo, yung pastor at saka yung mga miyembro ang nagkakaroon ng sigalutan sa loob ng iglesia. At ito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito na kailangan nating iwasan. Kailangan daw magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa, lalong-lalo na sa ating mga pastor. Kaya gusto ko ipaalala sa inyo mga kapatid, kung kayo ay mayroong laban sa akin, huwag niyong kimkimin. Sabihin niyo agad.
Alam niya, mahirap kasi na tayo ay, halimbawa, dumadalo kayo at nakikinig kayo, tapos meron pala kayong laban sa namumuno at hindi nyo sinasabi, at kayo ay nakikinig sa kanyang sinasabi, kaya anong nangyayari, sa halip na tanggapin, nilalabanan. So, kailangan kung kayo man ay merong laban sa akin, laban sa mga namumuno sa ating iglesia, eh huwag ninyong hayaang ito'y lumalim, kundi agad na makipagkasundo. Kailangan magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sabi again ni John Gill, magkaroon kayo ng kapayapaan sa kanila. Tumutukoy ito sa mga ministro ng salita ng Diyos. Huwag kayong makipagtalo sa kanila dahil lamang sa maliit na bagay o paratangan sila agad sa bawat salitang nasabi nila. Sa halip, panatilihin ang mabuting ugnayan at linangin ang pagmamahalan at pakikipagkaibigan sa kanila. Yakapin sila sa magitan ng kapatid na pag-ibig. Brotherly love. Now, anong ibig sabihin? May mga karanasan kasi ganito, na minsan, ang mga pastor, hindi natin may iwasan na minsan may nababanggit na salita. At sa kanya pagbabanggit ng salita, minsan may salitang nakasasakit at nakatitisod sa iba. Ito na ituro ko na ito sa inyo dati at nababanggit itong payo sa ilan. May mga pagkakataon kasi na mayroong daladala ang isang tao. Kaya kahit ang isang simpleng salita na magaan lang naman para sa lahat, pagdating sa kanya ay nagiging mabigat. Kasi meron ka ng daladala, meron ka ng burden, meron kang problema. So yung sinasabi ng pastor, pangkalahatan, sa iba ay natatanggap ng magaan, pero pagdating sa iyo, may kabigatan. Sa iba, baliwala lamang, pero sa iyo, katisod-tisod. Ngayon, hindi natin may iwasan na may mga pagkakataon na ganyan yung pagkasalita ng mga namumuno sa atin. Anong payo? Huwag kayong basta makipagtalo. Ni huwag din kayong basta sumama ang loob. Anong pinayo sa atin? Magkaroon kayo ng kapayapaan sa kanila. Ang ibig sabihin, kapag mayroong hindi maayos na salita na lumabas, kailangan kayong magkaroon ng pakikipag-usap. I remember one time na mayroong sumama ang loob sa aking salita na hindi naman nakipag-usap, umalis na lamang, kumbaga nawala na lamang sa iglesia nang hindi nakipag-usap ng maayos. Hanggang sa nabalitaan ko na yung palang sinabi kong ito sa kanya ay naging katisod-tisod sa kanya. Sa akin, wala akong ibig sabihin, pero dahil siya meron daladala, ito ay naging kabigatan para sa kanya. Na kapatid, hindi lang sa akin nangyayari yan sa ating mga miyembro. Na minsan may mga salita tayo na hindi naging katanggap-tanggap sa iba. Ang paalala sa atin, magkaroon tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa ating mga pinuno at sa ating mga miyembro. So, ang pasin natin dito, ang kapayapaan sa iglesia ay nagsisimula sa pagiging mahinahon at mapakumbaba sa pakikitungo sa mga leader. Ang pagrespeto, pagkitiwala ay pundasyon ng matatag at mapayapang komunidad ng iglesia. So bilang punto, ito ang panawagan sa buong iglesia, hindi lamang sa mga leader, kundi sa lahat ng mga miyembro. Kapatid, magkaroon kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kailangan magsabihan kayo lagi ng peace be with you. Dapat lagi kayong payapa. Walang dapat nabubuong sigalutan sa pagitan ng mga miyembro ng iglesia. Let us do what we can do to make peace, to have peace with everyone every time sa ating pong pagsasama-sama. Ang tunay na kapayapaan ay hindi likas, kaya ito'y dapat pagsikapan. It is not something na talagang nangyayari, ay kumbaga yung natural na nangyayari. Hindi po. Ito ay something na kailangan nating pagsikapan. Pagpilitan nating magkaroon ng kapayapaan. So as I end, sabi ng Romans 12:18, kung maaari, hanggat makakaya ninyo, mamuhay kayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao. Hindi lamang sa mga miyembro, kundi mas maganda na wala tayong kaaway sa iglesia at maging sa komunidad. Sa trabaho, sa paaralan, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat. So mapatid, ito yung
katangian ng isang humble follower. Kung paano ka nakikitungo sa iyong pinuno at kung paano ka tumutugon sa mga pinuno ng ating pong iglesia. Any question or any comment? Any reaction sa ating pong lesson ngayong umaga? Pastor, diga nabanggit niyo po yung self-proclaimed pastor. Oo. Addition po, paano po yung mga pastor na mali naman yung turo sa salvation? Paano po natin sila pakikisamahan o paano natin sila tatawagin? Tatawagin ba natin silang pastor o siyempre pagka naman po hindi natin sila tinawag na pastor, parang disrespect naman sa kanila. Ganun yung magiging ano nila. So paano po natin sila pakikitunguhan? Una, kung ang tao na ito na nagsasabi na siya isang pastor at ito naman ay kinikilala ng kanilang iglesia na pastor, kailangan nating kilalanin yung pagkilala sa kanya ng iglesia na siya ay pastor. Ibig sabihin, halimbawa, we met somebody that kilala natin siya na pastor ng isang iglesia bagamat hindi legitimate or hindi properly yung pag-admit sa kanya into office, walang naging votation, walang naging formal na pagsang-ayon ng mga kongregasyon. But kung siya ay kinikilala na ng kanilang iglesia bilang isang pastor, kailangan natin kilalanin sila bilang isang pastor. Pero kung sakaling from the very start, alam natin yung kanilang naging proseso, ako, personally, I will not right away call him pastor. I will call him brother. And I try to do that. There are some people na he said he is a pastor, but according to his testimony, ganito yung nangyari sa kanya. So, hindi ko siya tinatawag na pastor. Tinatawag ko lang siyang brother. No. Ngayon, kung mali naman yung kanilang turo sa kaligtasan, ang titingnan natin dito, ano ba yung level? Ano yung level para nasabi nating mali yung katuruan ng kaligtasan? Kung ang kanilang pagtuturo ng kaligtasan ay pagdadagdag ng mabuting gawa, definitely masabi nating hindi ito yung evangelical way ng pagtuturo ng kaligtasan. Pero kung sakali ito ay nahaluan lamang, tulad ng ginagawa ng marami sa Arminianism, sa pamamagitan ng pagpatanggap or Isbilivism, we will not right away say na hindi yan totoong pastor. Kasi nga, maaring nagkaroon sila ng kamalian sa pagkaunawa kung paano ibahagi ang tamang pag-iibanghelyo, pero hindi naman ito nagsasabing hindi na agad sila totoong pastor. Maliban na makita natin na talagang tahasang mayroong kamalian sa kanilang ginagawa. And we cannot say that they are a true shepherd o totoong pastor ng ating Panginoong Jesucristo. So ako personally, I do not right away discredit yung pagkilala ng church sa kanya bilang kanilang pastor. Sige, Nanay Nora po. Ang akin naman ay, hindi naman tanong, pastor. Ang akin ay chismis. Hindi po. Ay, babaloon chismis. Ang akin na yung totoo lang na nangyari sa akin. Kasi noong una ho, pag ako'y parang may nasabi kayo sa akin, parang ako'y hinanakit. Sabi, ba't ako na lang napupuna lagi? Gayon po. Pero nitong huli, parang namulat ho ang isip ko na ako'y nandito para ako'y magbago at ako'y maging matuwid habang nandito pa ako sa mundo. Salamat ho. Apo, yan. Ito mga batid, maraming salamat sa Nanay Nora. Meron kaming mga conversation ng Nanay Nora. Gusto kong ipaalam sa inyo mga kapatid na kapag ako ay merong nagiging pagwiwika, pamumuna, pagtutuwid sa inyo, huwag nyo ikasasama ng loob yun. Kasi ginagawa ko yun bilang tungkulin ko. Dahil kung nakikita ko kayo na merong hindi tamang ginagawa at ito'y pinababayaan ko lamang, hindi ko ginagampanan ng aking tungkulin. Yun nga binanggit natin dito, tungkulin kasi ng pastor na sawayin ang mga miyembro kapag mali na yung ginagawa. Hindi
hindi totoong pastor yung nakikita ng kanyang kawan ay hindi tama ang ginagawa at hinahayaan lamang sa kanilang ginagawa. Now, kasama sa dapat na pagiging katatagan ng pastor ay yung magiging reaksyon ng mga miyembro. Kaya nga tinuro ko sa inyo ngayon, ano ba ang katangian ng isang humble follower? 'Di ba? Dapat marunong tumanggap, teachable. Hindi, ano yung sabi ng ating pag-aaral kanina, huwag madaling magalit. Ibig sabihin nun, hindi kayo madaling, kumbaga ay sumalungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sige, Harvey. Magandang umaga po, Pastor. Sa akin po ay, ito naman po ay very common sa mga churches, yung pong mga members po na takot sa kanilang pastor, na kahit po may nakikita silang mga katitisuran sa kanilang pinuno, mas pinipili na lang po nila ngayon manahimik kaysa sa, yun nga po, magsabi. Ano pong kulang sa kanila, Pastor? Ano? Ano pong meron sa kanila o ano pong kulang sa kanila? Tinakot. Hindi, kasi ganito, meron tayo kasing parang nakalakhan na, una, sa ating pong kinalakang pananampalataya sa Roman Catholic Church, hindi naman naging common na ang isang ordinaryong miyembro ay maninita ng kanilang pinuno o ng kanilang pari. Nakakita na ba kayo ng miyembro na itinubid ng kanilang pari? Walang ganun, di ba? Ganun din, lumaki din tayo sa komunidad ng mga evangelical churches na ang pastor ay nagpapakita bilang pinakamataas na pinuno, na parang hindi na sila maaaring ituwid. Gumagamit sila ng mga talata para takutin ng mga miyembro, gaya na lamang ng touch not the anointed. Yung wag mong hawakan ang mga pinahida ng langis. Wrong context po yun, kasi hindi naman yan patungkol sa pastor, kundi para sa mga hari na itinilaga ng Panginoon. Yung pong paggamit ng the pastor is worthy of double honor. Again, yun po ay interpretation. Yung double honor, hindi double respect, kundi double support. So, hindi siya nangangahulugan doon. Now, we have verses that really says na Hebrews chapter 13 verse 7 and 17, you need to obey and respect your pastor. Kailangan mong silang igalang at sundin. Pero hindi rin naman nangangahulugan na ang isang pastor ay hindi na nagkakasala. Meron lang babala sa atin na kapag tayo ay merong sumbong, meron tayong isang pula sa isang pastor, hindi natin sila agad-agad nasusumbatan. Kailangan muna humanap tayo ng iba pang mga katunayan para meron tayong sabihin sa kanya. For example, meron kayong nakitang isang bagay sa pastor, hindi ikaw lang. Dapat marami kayong nakakita sa kanyang maling ginagawa upang tumibay ang ating sumbong sa kanya. Hindi ko lang matandaan kung anong version, pero kung tayo ay merong sumbong sa ating pastor, kailangan ating tingnan kung ito ba ay nararapat at kumbaga kinakailangan na nating sawayin sila. Now, dito sa ating iglesia, I'm saying na kung kayo po ay merong anumang laban sa akin, may nakikita kayong hindi maganda sa akin, meron kayong bagay na kinatisuran sa akin, I'm open. Bukas ako na nagsasabi sa inyo, pwede nyo akong sawayin, pwede nyo akong kausapin, but do it privately. No, sana hindi ko makikita sa Facebook at naka-my day pa. May naka-my day na si pastor. Hindi ganon. You do it privately with love. You correct your pastor if there is something wrong with him privately with love. At kung kinakailangan ang kongregasyon, kung talagang matigas, that's the only time na kailangan dalhin sa kongregasyon ang usapin ng problema sa ating pastor. Sige po, meron pa akong tanong? Hanapin ko lang yung verse mamaya. May tanong po, Pastor. Sige. Di ba po ang mga diakono ay kasama rin po ng pastor sa namiminuno ng iglesia? Paano po kung sakaling, wag naman po sana mangyari, kung sakaling may di pagkakaunawaan yung mga leaders, lalo na po yung mga nasa plurality of elders,
Paano po kung sakaling merong di pagkakaunawaan sa kanila? So ano po yung dapat maging tugon ng iglesia? Meron po ba silang dapat panigan? Or paano nila ipapakita yung pagiging humble follower nila sa ganong sitwasyon? Una, dapat kasi ang pastor at saka elder ay hindi naman dapat dalawang kapangyarihang naglalaban sa loob ng iglesia. But that is something that kinakaharap talaga ng plurality of elders at saka plurality of deacons. Dahil still ang mga pastor na ito at mga elders na ito, mga deacons na ito ay may kanya-kanyang preferences, may kanya-kanyang ugali that sometime will clash. So ang pinaka bagay na dapat na gawin doon, una, the elders and the deacons should always be under the authority of the scripture. Na dapat lagi nilang titingnan yung ikabubuti ng iglesia sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Panginoon. So, kung dumating man sa panahon na itong mga elder ay naging dalawang puwersang nag-aaway sa loob ng iglesia, ito ay magiging malaking problema sa loob ng simbahan. At kung ito ay sabihin natin na hindi na healthy, siguro the church should pray more and will have more discussion kung paano masisettle yung ganung problema. Sabi natin ito yung masabi nating mahirap na sitwasyon kung yung mismong mga leader ang nag-aaway. Yung mga leader mismo ang nagkakagulo. Pero ang magagawa ng iglesia is una, syempre, manalangin, then magkaroon ng covenant meeting. Pag-usapan. Hindi pag-usapan, lalo na kung mga leader na ang namumuno. Okay? So yung sinabi pala ni yung tanong kanina, yung verse na hinahanap ko, 1 Timothy chapter 5 verse 19, na do not receive any accusation against the elder except on the basis of 2 or 3 witnesses. Then binabanggit sa inyo kanina na kung meron kayong laban sa pastor, hindi po pwedeng ikaw lang yung laban. Kailangan may 2 o 3 na witness. Kasi ito ay galing sa kultura ng mga Hudyo na kapag ikaw ay tatayo sa hukuman, hindi tatayo ang iyong akusasyon kung nag-iisa ka lang. Dapat lagi pong higit sa isa. 2 o 3. Baka naman isusumbong mong pastor kasi ikaw lang yung ayaw sa kanya. Dapat 2 o 3 kayo. Ibig sabihin, talagang nakikita ito sa kanya. Sige po. Sige, Brother Allen. Magandang tanghali po, Pastor. Bait Sa akin po hindi question, kundi reflection po. So, ako po yung parang buhay na patotoo sa... buhay? Buhay na patotoo sa kung paano nagkaroon ng... Check mic. Buhay na patotoo kung paano ang pangangalaga ni Pastor sa ating kawawan. So, simula pagkabata, binata pa lang si Pastor, ay kami na yung kasakasama hanggang sa magkaroon nga ng asawa ang ating Pastor. At doon ko talaga naramdaman yung kanyang pag-ibig. Dapat sa birthday ni Pastor? Na advance? Sa birthday pa dapat, sa birthday. Titira ko na lang po yung iba. So yun po, nagpapasalamat po ako, Pastor, sa inyong paalala po sa amin bilang kawan na nandun yung aming pag-unawa sa inyo, sa bawat isa, at yung pag-ibig po namin sa inyo. At humingi rin po kami ng kapatawaran kung may mga bagay din po kaming mga nagagawa. Marami. Sorry po. Alam po namin marami. At alam naman po namin na yung kabigatan namin ay kabigatan nyo rin po. Na kami po ay nasa 100 miyembro na kaya kapag ang lahat ng yon nagkaroon ng bigat, alam po namin mas mabigat po yung inyong mararamdaman. So salamat po at sa inyong pagiging matatag. So biyaya ng Panginoon ay kayo po'y binibiyayaan pa ng buhay at nawa ay yung buhay na ito po'y patuloy nyo pong gawin po para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At nakita ko rin po kanina sa worship yung sabi nga po doon ay nagbenta po sila ng kanilang mga ari-arian para ipamigay sa nangangailangan.
gagawin daw po ni Christian. May lupa po si Christian sa para daw po ibigay sa inyo. Ay, teka. Hindi sa pastor ibinigay yun ha. Para sa bawat member. isa, para sa kasama na rin po kayo doon. Pero pwede rin naman. So joke lamang po 'yon. So marami po sana akong sasabihin pero sa birthday na lamang po. So yan po pastor, paunang mensahe ay mahal po namin po kayo, kapayapaan sa bawat isa. Wow. Salamat, Brother Allen. Salamat sa McDo mamaya ha. Okay, sige po. Salamat, Brother Allen. Sige po. Last one. Paano daw po, pastor, pag basketball ay nasiko kayo, hindi na nagsorry? Sa basketball po, nasisiko kayo nung mga maniniko. Tapos sinasadya kayong gulangan. Sinasadya ho talagang gulangan. Talagang ipinasok mo pa yung basketball talaga yan. Paano ho kaya yun? Yung gahoy disrespect. Hindi, iba naman yung naglalaro. Iba naman yung... Hindi, Okay lang po palang kayo'y gulangan, masiko. pinapatawad na kita, Brad. Pinapatawad na kita. Sige, last. Sige. Yung totoong question. Maraming salamat po, Pastor. Pinapatanong po ni Deacon kung pwede daw pong mag-resign ng pastor at saka deacon. Actually, ang calling kasi ng deacon at saka ng pastor is lifetime. Pero may mga pagkakataon na pwede pong, ang sagutin na lang natin is, merong limitasyon o may hangganan ang tungkulin ng mga namumuno. Una, ang panawagan ng pastor at ng diakono ay panghabang buhay. Hindi po ito kontrata. Hindi ito 5 years o 10 years. Pero meron po itong katapusan o limitasyon. Una, pwede po itong dumating sa tinatawag nating disqualification. Pwede pong magtapos ang pamumuno ng isang pastor sa pamamagitan ng disqualification. Sa pamamagitan po una, dahil sa pamumuhay sa kasalanan. Pwede po silang ma-disqualify dito. Pangalawa, in abandonment of responsibility. Ibig sabihin, yung hindi na nila ginagampanan ng kanilang tungkulin, pwede po silang i-disqualified. Pangalawa, pwede po yung retirement. Yung sinasabi ni kanina. Una, retirement. Una, incapable of doing it anymore. Yung pastor matanda na. 70 years old na o 80 years old na. Hindi na kayang magsalita. Hindi na kayang mag-aral. So pwede pong dahil sa kanyang katandaan, pwede pong mag-retire. Ganon din po yung diakono. Or pwede rin po yung retirement because of incapability of doing it. Halimbawa, ang isang pastor talagang hindi niya na kaya, nagkasakit, nabalda, hindi na kayang maglakad, hindi na kayang magsalita. Kaya pwede po silang magkaroon ng retirement. Ganon din po ang diakono. At yung pangatlo, syempre death. Kapag namatay na ho ang pastor at saka yung diakono, tapos na ang kanyang tungkulin. So pwede. Pwede yan. Kung talagang kinakailangan, pwede po mag-retire sila. O kaya naman, ito pala, pwede rin kasi mag-retire ng pastor kung sila ay nakakaroon ng ibang panawagan. Halimbawa, yung pastor na nandito, halimbawa ako, pinag-usapan namin nung isang araw, bigla akong tinawag ng Panginoon sa foreign field, sa ibang bansa. Pwede pong mag-retire siya ng pagkapastor sa simbahang ito para tugunan yung panawagan sa ibang bansa, which is maraming ganyan na nangyayari. Nagkakaroon po ng ganyan. So pwede po yun.